Welcome to my channel. Nanood na tayo na naman ng horror. Ito guys, panoorin natin to. Samahan nyo ako manood ng nakakatakot na to. Ang nilalaman ng ating video. Yun, nakatakot pa ng itsura pa lang ng bukid. Mula sa sunog sa isang gasoline station hanggang sa babaeng aswang na nakiigib, naririto ang 5 video na siguradong hindi magpapatulog sa inyo ngayong gabi. Ito ang mabilis na naging aksyon ng isang ama na may kargang bata sa kanyang likuran mula sa isang gasoline station sa bansang Thailand. Ay! Sumabog yung ano. Fire extinguisher. Very good. Nakatakot yun syempre. Baka sumabog yung gasolinahan. Ang tanong, bakit nag-apoy yun? Matapos nitong makita na nagliliyab ang gas pump, ay mabilis nitong kinuha ang fire extinguisher mula sa lalagyan, at agad inapula ang apoy upang hindi na ito kumalat pa. Walang sino man ang nasaktan sa nasabing insidente dahil sa mabilis na pag-iisip at aksyon ng ama na ito. Ang video na ito ay nagmula naman sa YouTube channel na Franco TV. Sa partikular na video na ito ay papasukin ni Franco ang isa sa kinakatakutang gubat sa bansang Argentina. Ang kakahuyang ito ay hindi basta-basta pinapasok ng sinuman lalo na pagsapit ng gabi dahil marami ang natatakot na magkampang o pumasok dito dahil sa reputasyon nito bilang isang haunted na lugar. Kadalasan ay nagsasagawa pa ng sakripisyo o ritual kagaya na lamang ng pag-aalay ng dugo ng hayop gaya ng aso, pusa at iba pa. Subalit si Franco ay hindi ito itinuturing bilang dapat katakutan kung hindi challenge at pagkakataon upang i-uncover ang katotohanan kung totoo nga ba ang mga balita tungkol sa mga nakikitang skinwalker at shapeshifter sa lugar. I'm right now in the middle of nowhere Gabi on na. a creepy road, and the area that I'm supposed to be going to is right over here. You see that trees all the way down there? That's the forest, in which is the most haunted area throughout this whole little Skinwalker Valley. So I've made it out towards the forest line area, right over here, and I did find something interesting. It was a pathway inside to the forest area. Natakot. Pagsapit ng takip silim, ay siya namang pagdating ni Franco sa kakahuyan. Agad siyang nag-livestream upang batiin ang kanyang mga viewers at ilahad ang kanyang planong gagawin sa gubat. Dala ang kanyang camera, ay agad niyang sinuong ang madilim na kakahuyan. Oh my God. Oh, this is creepy. I hope I'm able to find my way out. Pagtungtong niya sa madilim na gubat, ay agad siyang nakaramdam ng kakaiba sa hindi pamilyar na lugar. Sa bawat hakbang niya sa lugar, ay lalong tumitindi at bumibigat ang kanyang nararamdaman. Hanggang sa kanyang pagpapatuloy, ay may nahagipang liwanag ng kanyang flashlight mula sa dilim. Pagmasdan ninyong mabuti. I keep hearing stuff moving the further in the forest I go in. Could be coyotes, it could be animals. I don't know. But I keep hearing something in this direction. What the hell is that? Yun, may mata. Oh. I got something in the Nawala. distance back there. Pwede rin siyang hayop. Kasi may mga kwago rin na ganyan ang mata eh. Malinaw, tas maliwanag sa gabi. There's something back there. Pero depende. Dalawang pares na umiilaw na mata mula sa dilim ang nagmamasid at tumititig sa kanya. Tila ba handa na itong umatake at sugurin siya. Lalo namang kumabog ang dibdib ni Franco sa kaba.
Ngunit sa kanyang determinasyon, ay nagpatuloy pa rin siya sa pag-e-explore sa madilim na parte ng kakahuyan. See if I can hear anything move. I'm not hearing anything. Yun lang. I can't see anything. This. Oh my god. Freaking birds. Ano naman? You see it? Aswang. Hindi mo alam kung aswang ba yan o ano. There it is again. Ito nang dumikit. I dipped down my IR. Puntan mo pa eh. I'm just Pag hinabol ka niyan, takbo ka talaga. see it. Nagkipagsilipan din sa Upang mawala kanya. ang pangamba, ay inisip niya na lamang itong hayop. Ngunit sa kanyang loob, alam niya kung anong uri ito ng nilalang. Kung totoo ang legend tungkol sa mga nakikitang nilalang sa kakahuyang ito, alam niyang nasa panganib na siya. Subalit sa kanyang kagustuhan mag-imbestiga, ay nagpatuloy pa rin siya na galugarin ang loob nito. My goal is to camp out here for the night. Learn feathers. 11:40 na guys. So parang kakatakot talaga rin manood mag-isa. I'm only going through this with just the blade. Nothing else. Takbo ka ngayon dyan. Wala na yung mata eh. Sa bawat hakbang na kanyang ginagawa ay tinatanlawan niya ang madilim na paligid. Nag-iingat at alerto sa bawat gumagalaw na kanyang naririnig na nagtatago sa mga puno. Alam niyang may mga matang nagmamasid sa kanya na nagkukubli mula sa dilim. Sa kanyang pagpapatuloy na suyurin ang pinakapusod ng kagubatan, ay nakakita siya ng isang abandonadong bahay na natatakpan ng mga puno. I just heard something. This is Pinagmamasdan lang absolutely siya niya kasi horrifying. This is hindi dyan lang pala yung bahay. I really don't want to be here right now. Sukin mo. I just don't like the Subukan force. mo. There's anything May nakabantay behind me sa'yo. here. And I'm worried more about animals than Tanga-tanga ka. anything. Sa paglapit ni Franco sa nabubulok na bahay, ay nakaramdam siya ng takot at pangamba. Nag-switch siya ng kanyang camera mula sa color mode upang lalong makita ng maayos ang paligid. Makalipas lamang ang ilang sandali, ay may napansin at narinig siyang nakakakilabot buhat sa paligid ng bahay. What the fuck was that? If I see someone, I'm out. I don't mess around when it comes to people. I'm gonna check the sides in case somebody's hiding on the side. What the hell is that? Ano pumunta dyan? What the fuck was that? Gandahan ka mo sa pag-ikot mo. Baka biglaan yan. Fuck that shit. Oh, I don't know where the fuck it's coming from. Maris ka na nga dyan, mami. Umuwi ka na. I hear something faint in the distance. I don't know if you guys could hear it. I did hear what just sounded like screaming coming from the outside. May or may not be the reason why I'm hiding inside this. Hinanap niya kung saan nagmumula ang misteryosong ingay na kanyang naririnig. Sa kanyang isip ay gusto na niyang umalis sa lugar, subalit pinagpatuloy pa rin niya ito. Nang lalong lumalakas ang misteryosong ingay, ay muli siyang lumabas ng bahay at hinanap ang tunog. Ang mga ingay, tunog ng mga nababaling tuyong sanga at dahon, ay indikasyon lamang na hindi siya nag-iisa sa loob ng kakahuyang ito. There seems to be a lot more trails going through here. I
can't really tell what direction that sound was coming from. I just heard a man. What the fuck was that? Listen. Fucking shit. What the fuck was that? Bumalik ka pa eh. Tapang mo din eh. The hell is this? Ang kutsilyo siya, kaya matapang din siya. So, kung sumugod sa I have my kinakal, knife out because if it is an animal that kasi comes multo running out, yun eh. I'd rather kill it than it bite me and I get rabies. Holy shit. I am in some sort of barn like structure, and there's webs all over the ceiling. I low-key feel a hell of a lot safer in here than outside. Oh. I 100% just saw a pair of eyes again. Right over there in front of me. What am I hearing? I did see... Nakita niya muli ang mga matang umiilaw, nagmamasid at hindi gumagalaw mula sa dilim. Makalipas lamang ang ilang sandali ay nakarinig naman siya ng mga footsteps sa paligid, dahan-dahan ngunit papalapit ng papalapit sa kanya. Tinulinan niya ang kanyang lakad ngunit patuloy pa rin sumusunod ang mga yapak sa kanya. Ngunit determinado siyang marating ang dulo ng kakahuyan, kaya naman nagpatuloy pa rin siya sa pag-e-explore. I'm even paranoid to turn my back towards the forest because I heard what sounded like heavy footsteps. I did see what looked like eyes staring at me from further deep inside coming towards the house, and then they were just gone. See, I'm literally just hearing what sounds like movement. Tao na. Ayan na. I'm gonna switch to my other camera, my Psionics. Listen. Listen. I don't know what that is. Listen. It sounds like it's coming from here. Turo mo pa. Oh shit. Nakakawa na ako sa'yo. Tagal mo dyan. Hindi ka na lang umuwi. Something moved in the bushes. Parang umaalulong-alulong din. Pinuntahan niya. Bagamat Baka ngayon. hinihingal at nanginginig ang boses, ay patuloy pa rin siyang nakikipag-communicate sa kanyang audience habang naka-livestream upang ibahagi ang nangyayari sa kanya. Isa nga ba itong tao, hayop o di kaya ay mas nakakatakot pang nilalang? Bumalik muli siya sa kanyang sasakyan at nilibat ang paligid sa loob ng 15 minuto, nagdadalawang isip kung tutuloy pa siya o hindi. Subalit sa bandang huli, ay nanaig pa rin ang kagustuhan niyang ipagpatuloy ang pag-e-explore sa ibang bahagi ng kakahuyan. Nag-park siya sa isang madamong lugar at nagpatuloy sa kanyang pagmamatsyag. And I just heard something right over here. I can still hear what sounds like talking. Coming from the forest.
Ang ang kagubatan maganda sa umaga pero sa gabi nakakatakot. Grabe yan. Experience ko yan. What? Makalipas lamang ang ilang minutong pamamalagi sa damuhan, ay nakarinig siya ng misteryosong boses mula sa kakahuyan. Pinagmasdan niya ang paligid ngunit wala naman siyang nakita. Inisip na lamang niya na maaaring mga hiker lamang ito na malapit sa kanya. Subalit ang boses ay lalong lumalapit at malinaw, indikasyon na napakalapit lamang ng pinagmumula ng boses sa kanya ngunit wala siyang makitang tao na posibleng pagmulan nito. Makalipas pa ang ilang sandali, ay nawala naman ang boses. Sinubukan niyang matulog muli, at eto ang sumunod na nangyari. Sinubukan niyang matulog subalit ang pakiramdam na tila may nagmamasid at nanunood sa kanya ay nagpapatuloy pa rin. Kaya naman lumabas siya upang tingnan ang Check in front of the paligid. car to see if there's anything to worry about. But nothing. The silence became unbearable. He couldn't shake the feeling that something was watching him. Unable to rest, Franco stepped outside to check the area again. It is now about 4 in the morning. And I started hearing crunching sounds. And I thought it was right next to my window. But I hear footsteps again coming from the forest. Listen. I got footsteps. Naririnig. Coming from the forest. Ayun na. Ayun. Makalipas ang ilang sandali, ay muli niyang nakita ang umiilaw na mga mata, subalit ngayon ay malapit. Agad na bumalik si Franco sa kanyang sasakyan at inilak ang pintuan. Sa pagkakataon na ito ay minabuti na lamang niyang umalis at lisanin na ang lugar. Habang umaalis, ay inaalala niya ang mga matang umiilaw at nanlilisk sa dilim, ang mga nakakakilabot na boses, tunog at mga footstep na patuloy siyang sinusundan. Ayon naman kay Franco, isa ito sa gabing hinding-hindi niya malilimutan. Bagamat hindi siya sigurado kung ito nga ang legend na skinwalker o shapeshifter, ngunit isa lamang ang kanyang sinisigurado, may kakaiba at kababalaghan na nangyayari sa loob ng kakahuyang ito. Tapang niya. Ikaw, takbo na ako niyan. Viral ngayon ang video na ito sa TikTok na sa loob lamang ng isang araw ay umani na ito ng milyong views. Makikita sa video na habang umiigib ang lalaki sa poso, ay bigla na lamang kusang tumilapon ang timba nito na malapit lamang sa kanya. Maya-maya pa ay misteryosong lumapit ang babae upang makiigib. Hinihinala nilang isa itong aswang o mangkukulam. Panoorin ninyong mabuti at kayo na ang bahalang humusga kung totoo o isang hoax lamang ito. Pero may matak. Scripted yata rin yun. Sana tumakbo na yan. Antok na ako, guys.
last video na lang natin to guys. Scripted, alam niya multo yan. Galing. Scripted TikTok tama. Depende, di ko rin alam kung anong klase ng tao lang din